Yes! Yes, palakpakan! Alright. Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Kamusta kayong lahat? At I hope na maganda po ang inyong weekend. Dahil sa amin, kahit papaano naman maganda naman. So kayo ba, kamusta ang weekend niyo? At hindi ba mainit ang ulo nyo sa kalsada? At hindi ba mainit ang ulo nyo dahil sa mga nangyayari sa bansa? Kung hindi, edi okay yan. Pero kung mainit ang ulo nyo, sama-sama tayong lahat dito. Anyway, maraming salamat sa ating mga supporters dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page na Paring RJ. Oy, wag nyo kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel kasi maraming ang hindi nakasubscribe pero nanonood. Wag yung nood lang. Subscribe din para masaya tayong lahat. At anyway, one of these days ilatag ko ang aking email para doon po sa sinasabi ko na tinatawag natin na charity work. Baga maliit lang to pero at least makakatulong tayo sa mga kakilala nating may hirap. Kailangan ko ng tulong nyo. Mga banateros, mga pare. Kasi sa inyo manggagaling yung mga kababayan natin na kilala yung mahirap na pwede nating puntahan. Mga kababayan, kung pwede lang po dito lang muna po sa NCR ha. Wag po muna dun sa medyo malayo kasi hindi pa natin kaya yan. At ang oras natin ay limitado lang dahil tayo ay busy. So, susubukan natin. Wait lang, ayusin ko lang yung camera ko para poging-pogi tayo. Ops. Ayun na, okay na yan. So, yan. Mga kababayan, inuulit ko yung charity work natin dun sa mga kakilala nyo may hirap. Ngayon, ang gagawin po natin is maglalagay kayo ng inyong isasend nyo yung picture, yung address, yung contact number nyo kung pwede para makausap ko kayo. Kasi i-CCID natin yan. Hindi po pwedeng yung pupuntahan na lang natin kagad. Mahirap na, di ba? So kailangan nating i-clarify o klaruhin yung mga galaw natin para maganda, para smooth tayo, 'di ba? At syempre, yung nagpadala at napili natin na subscriber na nagpadala ng gusto nilang tulungan o gusto nating bigyan ng kahit konting tulong, iaano din natin 'yan. Magpapasalamat tayo at ipapaalam natin dun sa napili niyang pamilya o tao na siya yung nagsabi noon. Kaya parehas yung credit natin, hindi to sa atin lang. Hindi to, yung credit nito ay hindi para sa akin lang, kundi para din sa mga aking mga subscriber. Alam niyo, mahal na mahal ko kayo, di ba? Parang labas sa ilong no? Hindi, para to sa atin. Kasi, syempre, ako naman, maghahatid ako ng tulong kasi para ibalik yung ginagawa niyong tulong sa akin. Sa pamamagitan ng pag-subscribe. At syempre, pag like and share, kaya huwag niyong kakalimutan. Tapos i-video natin mga kababayan, mga pare, para makita natin kung talagang may ginagawa ako, ganun. Baka mamaya kakilala ko lang yun tapos inanuhan ko, di ba? Hindi, at least naka-video, makikita natin yung mga galawan natin. At subukan natin na mag-video mula sa pagbili hanggang doon sa paghatid ng tulong. Ayun lang naman. Konti lang to mga kababayan. At gagawin natin to kung maaari once a month or twice a month. Depende ha. Depende na yan sa inyo kung gaano kayo kasipag sa atin, mag-share, ganun. Hindi. Basta depende yan kung gaano tayo kasipag, ganon. Hindi, depende po yan sa oras natin. Kasi mamaya, alam nyo naman, may mga ginagawa rin tayong iba, hindi lang sa pagbablog. Meron din tayong SMNI at meron din tayong mga ibang sideline, di ba? Siyempre, hindi tayo pa petiks-petiks lang. Ano ko ba? Dapat tayo, trabaho ng trabaho. 'Di ba? Ganun din naman, ganun 'yan. Para nga naman syempre
eto lang, ang gusto ko lang naman dito is maibalik yung ano nyo, yung pagtulong nyo sa akin. Hindi naman to para sa ano, kung saan. Para bida ko, hindi yun. Wag tayong ganun. Wag tayong gumaya doon sa mga politiko na bida-bida lang. At least tayo, kung ano yung kaya natin, ayun ang tutulong natin. Wala naman tayong pera di ba? O, kayong yung konting blessings na dumadating sa atin, ibalik natin kahit papaano. Yun lang, syempre. Okay. So, ito na nga ang ating pag-uusapan ngayon. Hindi pa nga nagsisimula yung EDSA, ano na yan? EDSA rehabilitation, postpone agad. Bakit naman, sir? Tsaka, papakita ko sa inyo, ang sipag ni Marcos ngayon. Oo. Papakita ko yung mga ilang pictures, ha? O, sige, simulan na muna natin dito. Ay, taga lang. Sorry. Simulan na muna natin dito sa unang pictures. Ayan. Kita nyo yan sa GMA Kamuning. So, ayan yung pinakita natin yung nasa thumbnail natin na nagsasalita siya na kinancel niya muna yung rehabilitation ng EDSA. So, bakit kaya? Ayun ang problema. Ano to? Bakit mo kinancel, sir? Wala nang budget? Ganon? Kasi di ba minsan, ang nangyayari dyan, inumpisahan na bago i-post. Kasi may mga gustong gawin, may gustong baguhin. Sa kanya, hindi pa nagsisimula. Postpone na kagad. Ipo-post daw muna. So, meron siyang mga gustong gawin na makakatulong daw. May mga bago daw siyang idea na gustong gawin para makatulong daw para mapaganda daw yung. Kasi may gusto niya daw, naririnig niya daw yung mga suggestion ng mga o reklamo ng mga motorista Kaya gusto niyang gawin, ayusin daw muna yan lahat bago tayo magpatuloy, ganun. At syempre, nandito yung mga pamilya niya. Eto naman, ano lang talaga to Anyway, presidente naman siya, kaya makikita niya yan o makakasakay siya dyan ng maayos. Sa sa LRT. LRT ba? MRT? Basta makakasakay siya diyan, matetesting niya yan ng talaga namang maluwag. Pero sir, try mo talagang sumakay diyan ng mga alas 5 ng madaling araw o pumila ng alas 5 ng madaling araw. Naranasan ko yan nung papasok ako ng dati. Kasi nagtatrabaho ako sa music store dati sa may anong tawag dito, sa may Ortigas. Grabe, ang pasok ko doon is sa mga 8 yata o 9. Biruin mo, umaalis ako alas 5. Pagdating ko ng top, yun, ang pila nasa baba. Hindi ka pa nga nakakapasok, pagod ka na. Ganyang kahirap yan. Ewan ko kung paano nila gagawin yan, kung paano nila susolusyonan yan, pero sana masolusyonan nyo. Kasi hindi lang, ewan ko, baka sa train, kailangan ng maraming train, no? Ayun ba yung sa tingin ko mga pare, ayan ang ayan ang solusyon dyan Kailangan ang train na dumadaan is mas marami para hindi nagpipila-pila yung mga tao, tuloy-tuloy yung Tapos pag pumasok ka pa dyan, siksikan, ay dako talaga. Oo, biruin mo, umaga yan masasabi natin na, sige, nakapila ka dyan ng, nakapasok ka ng alas 7, sabihin na natin, alas 6, alas 7, okay. Sige, nakapasok ka na. Pero siksikan dyan, mga pare, grabe. Tapos, di ba, syempre, pag umaga, bagong ligo kayo, mga mababango kayo, hindi, putya. Yung amoy nyo, parang amoy pagod na kagad Paano pa pag uwi? Ay, naku talaga. Pag uwi dyan, talaga namang amoy hindi mo malaman. Naghalo na yung amoy pawis, amoy paa, amoy araw, amoy yung pabango, di ba? Alam ko nararanasan nyo yan. So, ayun ang pwede sigurong mangyari, magdagdag ng train. Para nga naman, tuloy-tuloy yung parang maiksi yung hintayan. Ganun kasi yan Alam ko, ang hintayan minsan yan, 10 minutes. Kung hindi ako nagkakamali doon 10 minutes O baka pwede natin gawing
gawing ang hintayan ng train is maging 5 minutes, di ba? O, mas maganda kung maiksi. At least mabilis. Tapos marami, sunod-sunod. O, at hindi magsisiksika na ngayon. O, di maluwag. Yun ang mga pwedeng solusyon dyan. Pero ewan natin kung paano nila gagawin yan. Alam ko nga dati, bumili na si Pangulong Duterte ng mga bagong train, di ba? Yun. Sana magtuloy ito. Ewan ko kay Marcos kung bakit siya nandyan. Trying hard yan si Sir talaga. Diba? Pabuhat-buhat pa ng mic. Oh. Anyway, ito yung second pictures. Picture pala. Ito daw yung sa ano to eh. Ito muna pakita natin yung isa. Ito, ceremonial turnover of the National Irrigation Administration o NIA at procedure, operation, and maintenance equipment and vehicle. O ayan na daw yung mga pinamimigay niya. So para daw yan sa irrigation. So ayan, naka-live yan kanina sa RTVM yun, ano nila, station ng government. Ayan, napansin nyo ba mga pare, mga kababayan? Kasi, di ba after nung 3 years, wala talagang ginagawa si Marcos. Puro lang pambabatikos puro lang pamumulitika. O, di ba? Ako lang ba nakapansin o kayo din? Tanong ko sa inyo yan, di ba? Tapos ngayon, pagkatapos nung midterm election, di ba, nag-podcast siya, gagawa kami. Ay, nakita ko yung sa mga taong. Talaga namang, yung tulong, hindi talaga eto na siya ngayon, pasok na siya. Kasi alam nyo kung bakit? Matatapos na siya 3 years na lang. Gaano kabilis ang 3 years? Sabihin ko sa inyo. Ang bilis niyan. So, wala siyang may iwang legacy. Ang may iwan niyang legacy, yung panggigipit niya sa mga Duterte. Yung pagpapadala niya sa mga Duterte ay kay Pangulong Duterte doon sa dahig. Ayan, ang legacy ng Marcos. Ganda, di ba? Kakahiya. Tapos flood control project na sablay. Mga legacy. Kaya ngayon, bumabawi siya para nga naman matakpan yung mga una niyang sablay. Tama? Sabi sa inyo ano susunod? Yung EDSA rehabilitation, sinabi niya, post daw muna. Okay. So, next month pa daw itutuloy yan. Okay, next month pa. So, hintay tayo ng next month kung ano ang mga solusyon nila dyan. Sana ayusin nyo yung sinasabi nating coding. Ayusin nyo naman yan. Diba? Huwag naman yung patalon-talon. Ang pangit nun. Pwede nyong gawin siguro, gawin yung dalawang coding lang. Dalawang coding. Yung dating coding, tapos dagdagan nyo ng isa. Okay? Ganun ang gawin nyo sana. Suggestion lang naman to, ha? Sa akin lang naman. Para hindi naman, grabe naman kasi, 3. Paano yung may mga isang sasakyan lang? O di kawawa naman. Magmotor na lang tayo. Kasong problema naman ngayon, NCAP, no? Pero alam ko, sa akin lang naman to mga pare. Para lang, hindi naman... Sa tingin ng iba, syempre, bago sa kanila, bago sa atin yung NCAP, medyo masamang tingnan. Kasi nga, parang anti-poor, kasi nga yung mga madaming motorista, madaming nagmumotor, yun nga, sa isang lane lang sila. Pero, at least, andun yung disiplina kasi, mga Pilipino kasi minsan ayaw ng ayaw tayo ayaw natin magpa-disiplina, totoo lang. Pero pag nasa ibang bansa tayo, talaga namang sunod sa batas no? So ito yung mga bagay na nakikita natin. Pero hindi rin ako pabor dyan sa NCAP. Kasi nga, nahihirapan din yung, kaya nga tayo nagmotor Alam nyo ba mainit mainit pag nagmumotor? Mainit talaga. So, medyo mahirap din talaga yan para sa mga kababayan natin o para sa amin na nagmumotor. Mahirap talaga yan, sa totoo lang. Pero ang nakikita natin dito, magkakaroon tayo ng disiplina. So, yun lang. Hindi ko naman tinatawag na kamote yung mga nagre-reklamo. Natural lang yan. Magre-reklamo talaga yan at bago sa kanila. So, pag nagtuloy-tuloy yan, wala na silang magagawa dyan. Yun lang naman. So, ayan. Nakita nyo na si Marcos na talaga nga namang masasabi natin at nagtatrabaho na ngayon. Ngayon na bumabawi. Sige,
Si tanga. Oy, sama na ugali nyo ha. So ngayon na siya bumabawi dun sa mga bagay na yung mga sinablay niya noong nakaraan. Tapos may nilabas pa nga na 1 billion halaga daw ng drogang na kulimbat. Talaga naman. Anyway, maganda yan kung meron. Pero sana may mahuli kayo mga dapat mahuli, ha? Hindi lang yung nakukulimbat, ha? Ikagaya ni Pangulo. Ay, nako ngayon. Talaga naman. Masasabi ko na talagang ang layo nung panahon ni Pangulong Duterte pagdating sa war on drugs. Kasi ngayon, nakikita mo yung mga nagdodroga eh. Talagang lubog na naman yung mga muka eh. Nagtabaan na yung mga yan, oo. Ngayon naman, pwede mo nang sausawan ng suka yung pisngi eh, sa lalim. Ang dami dito. Yung kala mo siga, ayaw tumabi. Yung mga tag binusinaan mo, magagalit pa. Puday ng mga to. Sarap pag pag kung ako lang yung alam mo yun, The Punisher. Ubusin ko yung mga yan. So, sabihin. Ay, simulan na nga natin to para matapos. Ay, hindi. Tapos na pala tayo. Yun lang po ang ating video. Bye-bye. De. Ay, nakita nyo ba yung kanina? Yung sa SM na, Barater. Lupet, no? Oh. Ay, sabi sa inyo eh. Iba yan. Kita yung mga gano'nan namin. Hindi ko kaya yung mga ganong edit. Malupit yun. Pang na yun. Pang na talaga yun eh. Pang malakasan. Hindi ko kaya yun. Ang mga lang natin, ang mga kaya lang nating edit yung mga kalokohan lang. Ayan lang. Yan. Pero yung mga ganong seryoso, ay, hindi ko dati kaya yun. Anyway, umpisa na natin to mga pare. Dahil marami kami doon sa pinaplanong EDSA rehabilitation. Ang daming pupuli na nag-aalala baka yung trabaho namin. Kung ang pag-commute namin ay napakatagal na, matatagdag ako para isang oras, 2 oras, wala na talaga, hindi na kami umuwi. Wala na talaga. Sino kaya nagsabi sa kanya nito, no? Kasi kung siya ang magsasalita niyan, malamang hindi niya alam yung mga ganyang style eh. Hindi niya mararamdaman yan at hindi niya mararanasan yan kasi hindi naman siya na mahirap. Tama ba ako mga pare? Diba? Hindi naman siya mahirap. Wala naman siyang problema sa pag-commute. Alam niyo kung bakit maraming sasakyan talaga sa Pilipinas? Kasi nga, ang pangit ng transport system natin. Ang pangit talaga kasi biruin mo. Sasakay ka ng bus, pupunta ka dun sa train station. Pagdating mo dun, pipila ka pa. Tagal-tagal, siksikan pa. Pagdating mo, lalakad ka ulit, sasakay ka ulit. O diba? Medyo mahirap eh. Medyo mahirap yung transport natin. Kaya yung iba, kung maaari, kung kaya nila, bibili talaga ng sasakyan para nga naman, hindi na mahassle sa biyahe. Mahirap nga naman. At least kung may sasakyan ka, parking na lang ang problema mo, andun ka na sa pupuntahan mo. Pag ganyan na masasabi natin na transport system, kung kagaya ng sa Hong Kong o sa Singapore na talaga namang mabilis at masasabi natin na maaliwalas o kaya maginhawa kasi biruin mo magte-train ka, nakatayo ka rin. O diba? Yun nga ang sinasabi ko, kung maraming train na pumapasok o umaandar, malamang mga nakaupo yung mga yan. Hindi yan nagsisiksikan at nakatayo. O doon pa lang sa siksikan at pilahan, medyo maaalangan ka na talaga mag-commute eh. Nakakapagod. Alam nyo, mas nakakapagod mag-commute kaysa magtrabaho. Hindi naman. Halimbawa, kung nagtatrabaho ka sa office, tapos nakaano ka lang, o diba? May aircon, malamig, diba? Presko, ang ganda ng upuan. Pero pag uwi mo, mag-commute ka, nakakapagod. Sabi ko sa inyo, yung tumayo pa lang, kasi, halimbawa, sumakay ako ng Taft hanggang north.
O, yung tumayo lang mula Taft hanggang North, ay nako, pagod ka na talaga. Tapos siksikan pa. Oh. As meron pa dyan dati yung mga train na biglang mabilis, tapos biglang hinto. Lalabanan mo yun. Dati pa naman ako, ayokong umawak sa mga hawakan. Talagang lumalaban ako dun. Ayaw ko to. Pag gumulong ako doon, pahiya talaga. Oh. Pero hindi pa naman. Lalabanan mo talaga yung gravity, no? Kaya ko to. Hindi ako kakapit dyan. Kasi nga naman, pagkapit mo, mamaya, amoy pawis na yung kilikili mo. Wala na talaga. Yari ka, kakaya. Kaya tinitingnan po namin, ito yung nangyari. Bukod pa doon, meron tayong mga nakita ng mga bagong teknolohiya na hindi natin ginamit tungkol sa pagplano sa EDSA rehabilitation. Daldal ni ni Madam sa likod nakita nyo ba? Bigyan nyo kasi ng wine. Bigyan nyo ng wine si Madam para hindi nagdadaldal dyan. Ano ba kayo? Abutan nyo ng wine dyan. Wala kasi si Cheese Si Cheese Escudero tagahawak pala ng wine nito. So ito, ang sabi daw ni Marcos, nagplano daw sila na hindi pa nagkukuha o naggagawa o na kasama sa plano yung mga makabagong keme niya. Makabagong idea kuno. So yun daw, para daw mapaginhawa ang mga kababayan natin na motorista at mga commuters. So, kasi nga isang oras na mag-a-advance ka ng isang oras para makarating ka dun sa pupuntahan mo dahil nga iikot ka pa. So ito daw, okay naman. Maganda naman siguro yung plano niya. Maganda naman yung sinasabi niya. Pero ewan ko kung siya ang may idea nito o PR lang to. O yung mga writer niya, yung mga taga-sulat niya. Kasi hindi naman na yung mga yan, hindi naman yan masasabi natin na nalilate Hindi naman yan nalilate. O hindi yan natatraffic kasi nga may hagad yan. Etong si Sec Beans, okay ito. Okay naman yan. Walang problema dyan. Dating tao ni Pangulong Duterte yan, kaya magaling yan. At saka si Secretary Manny Punuan ng PWH ay sinabi ko, pause muna. Pause muna. Anong kailangan palakpakan doon sa pause muna? Ha? Bakit kailangan yung palakpakan? Kayo ba? Kayo. Bakit natin papalakpakan yung sinabi niyang pause muna? Pero alam nyo, pag nagawa ni Marcos yan na maayos yan, papalakpakan din natin yan, ha? Kasi, pero hindi siya mismo. Si Sec Beans ang papalakpakan natin. Kasi, taga-ano lang siya taga-salita Ang malupit talaga, biruin mo, isipin mo to dati, ang credit lagi ni Pangulong Duterte sa mga tauhan niya o sa mga cabinet member niya is sila yan. Sila, kung hindi dahil sa kanila, hindi matutuloy yan, hindi magagawa yan. So, si Pangulong Duterte ay magaling na leader. 'Di ba? Pag sinabi niya, dapat mong gawin. Ito kasing si Marcos, buti nga, nandiyan si Sec Beans kung wala yan. Ewan ko na lang. Kahit pa paano, may nangyayari kasi dahil dyan kay Sec Beans. Kasi maayos din itong tao na to. Oo, namit namin yan dati. Halupit yan. Bait pa. Oo, lilibre kami pagkain niya. Mabait yan Sec Beans. Hindi, seryoso, mabait talaga yan. Kasi siya nga ang ang czar ng siya yung masasabi natin na yung gumawa o yung parang siya yung yung sekretary ni Pangulong Duterte nung sa pagdi-distribute ng bakuna o yung mga implementation ng basta mga ganun. Yung COVID-19 siyang umasikaso nun si Sec Beans. Kaya palakpakan natin yung tao na yun. Parang gago si Nakita nyo ba? Tingnan nyo tingnan nyo si ito si Madam si Madam Lisa, tingnan nyo. Yay!
Tsaka to, comedy ang puta. Pag tinitingnan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo ng dalawang taon na masyadong okay, sana magawa. Anyway, nandiyan naman si Sec Baines, kaya magagawa yan. Pero ewan ko dito kay Marcos, ang galing din mag no, yung PR niya ngayon medyo matalino na, no. Nagre-research na. Diba, masyadong mahigpit ang traffic. Kaya post na muna yan, sabi ko sa kanila, ibigyan natin ang sarili natin ng isang buwan. Pag-aralan natin itong mga bagong teknolohiya. Mga bagong technology daw. Pag-aralan natin. Teknolohiya. 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 Nakita niyo yan? Yung sabi daw niya, okay naman. May mga makabagong teknolohiya daw na gagamitin. Ipopostpone daw ng 1 month, pag-aaralan daw ulit para mai-apply yung mga bagong technology. Okay, sige, hintayin natin yan, ha? Baka naman, imbis na 2 taon, pagawa natin sa 6 na buwan, magawa natin sa isang taon, tignan natin. Okay. Pero sa ngayon, maliwanag napakarami may hirapan at marami talaga yan kasi maraming nadaan sa EDSA kaya nga nagta-traffic yan, eh. Marami talaga may hirapan dyan. Kaya pag hindi mo inaral ng mabuti yan at pinasarado mo bigla at nag-rehabilitation kayo, medyo alanganin yan. Ang problema, anong ano nila dyan? Ano yung rehabilitation? Beautification lang o talagang may gagawin silang mga overpass o flyover? Overpass doon. Flyover para mas maluwag ang masasabi natin na daan dyan. 'Di ba? Kasi kung lalagyan niyo ng flyover yan, medyo matagal yan. Pero kung beautification lang at lilinisin nyo lang, ewan ko. Maganda sa paningin. Pero kung traffic pa rin, ewan ko. Tsaka ayusin nyo yung mga lusutan. Ewan ko yung mga lusutan talaga ang dapat ayusin dyan. Kasi minsan nagkakagulo dun eh. Yung mga, lalo dyan sa, ewan ko, sa ilalim. Tapos may mga lubak dyan. O baka nga beautification lang ang gagawin dito sa EDSA na to. Anyway, maganda naman yun. Pero, dapat ang i-priority nyo, yung magiging maluwag at maganda yung takbo ng, ng masasabi natin na takbo ng trapiko dyan. Kahit papaano, gumanda. Yun ang magandang mangyari. Sana, ayaw natin to si Marcos, pero sana magawa niya ng maayos. Alam niyo naman tayo, mga batateros, hindi naman, pag may maganda namang gagawin yan, hindi pa palakpakan natin yan. Hindi yung, hindi tayo katulad nung iba. Nabatikos lang ng batikos. Pag may meron niyang ginawa, di maganda. Pero pag wala, yari ka sa amin. Puro ka na naman salita. In other words, sinasabi ko, we will find a better way. Hindi masyadong mahirap para sa atin. Yun lamang. Okay. Yun daw. Wala na ba yun? Okay, wala na pala. So maganda. Meron daw, gagawa daw sila ng better way o makabagong teknolohiya para dyan sa sa EDSA na yan, EDSA rehabilitation. Rehabilitation, parang more on beautification nga lang to. Hindi natin alam kung tatanggalin yung bike lane, pero mahirap dyan eh. Alam nyo mga pare, mahirap na masabi natin na road widening eh. Alam nyo kung bakit? Kasi marami ng building dyan na nasa gilid. So maraming maaapektuhan at maraming masasagasaan. Mahirap talaga. Pero malamang beautification lang ang mangyayari dito. Kung beautification lang, wag nyo nang patagalin. Pero sana magkaroon sila ng magandang plano ha. Anyway, nandiyan naman si Sec Baines kaya wala tayong magiging problema dyan. Pero yun lang. Sana lang talaga maging magandang plano nila dyan. At mga pare, pansinin nyo ha. Sinasabi ko sa inyo, magsisipag na to si Marcos. Kasi gusto niyang may maiwan siyang legacy at matakpan yung mga katarantaduhan na ginawa nila. O, yun sa BICAM report na blanco, tapos yung sa GAA, yun sa GSIS, yung sa PhilHealth, di ba? Ang daming sablay.
Marami pa yan, marami pang sablay. Yung flood control project na sinagasaan ng barko. Madaming sablay yung mga yan. Kaya ang gagawin nila ngayon, yung darating na yung last term niya o masasabi natin huling buhos ng kapangyarihan niya. Huling buhos ng ano niya, ng tawag dito. Termino niya yon. Huling buhos ng termino niya ay gagawin niya na talagang lahat para may maiwan siya kunong legacy. 'Di ba? Oh, yun yan. Ganyan yung gagawin niya ngayon. Babawi siya. Kumbaga, siya naman, magtatrabaho naman siya ngayon kasi maganda na yung kinita nung nakaraan. Di umano po di umano. Maganda na yung kinita, di umano, kaya okay na tayo. Ano naman natin, bigay naman natin sa mga Pilipino. Pero hindi namin makakalimutan yung ginawa mo kay Pangulong Duterte at sa KOJC, pati kay Pastor Kibuloy. Huwag kang kala mo. Porket may nagsisipag-sipag ka, makakalimutan namin yun. No way! No way highway, sir. Hindi namin makakalimutan yun. Alam mo ba? Hanggat hindi mo siya napapauwi. Ayan, sige. Mananatiling bad trip kami sa'yo. Okay. Okay na po ba tayo mga pare? Yan lang naman ang ating balita ngayon. Ayan na. Anyway, maraming salamat po mga pare. Okay, one of these days ilalagay ko yung aking email para makapag-send kayo sa akin ng mga info or ng mga gusto nating tulungan. Anyway, maglalagay ako diyan ng instruction para magawa natin ng maayos o kaya yung maayos na pag-send sa akin. Huwag yung labo-labo, isang send lang para hindi tayo Okay mga kababayan, maraming salamat po muli. Ako po si Paring RJ. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Bye-bye. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahismis, lahat ay totoo. Baba na pinipili kulay, wala kaming kinikilan. Basta bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
Sa harap ng